Magandang araw. Talakayin ko ngayon ang abakada ng kasaysayang pampuok ni Wednesday M. Reyes na kalalathala lamang noong nakaraang taon. Ito ay tipikal na ebaluasyon at promosyon ng kasaysayang lokal at oral. Mga museo ang tinatalakay natin dito, tambahan ng pangkasaysayan, mga tagatanghal, pangkultura, mga kaugaliang katutubo, mga seremonya at ritual na pamilihan at iba pa. Napapakita natin ang interes natin sa lokal na kasaysayan at malasakit sa pagpapalaganap at preserbasyon ng pamanang pambansa at pangkultura kung pag-aaralan natin ang ating kasaysayang pagpuok. Dito ay maaari tayong makagawa ng una, reaksyong papel o kritika sa mga dambana, makasaysayang puok, mga museong binibisita, at pangalawa, pwede tayong gumawa ng liham sa editor, pangatlo, mga blog, at pang-apat ay transcription ng mga panayam kung magsasagawa po tayo ng mga pananayan. Ano nga ba ang kasaysayang pampuok? Ito ay salaysay hinggil sa nakaraan ng isang partikular na puok na nasaysay para sa nasaysayang saling lahi. Pinapaksa dito ang sariling kasaysayan ng barangay, bayan, lalawigan at o hirihilan na bahagi na higit ng masaklaw na kasaysayang bayan. Kung kaya po nagkaroon po tayo ng groupings upang mas makita po natin yung ating kapaligiran. Halimbawa yung barangay na kinabibilangan natin, meron ba ito maging mahalagang papel sa kasaysayan ng Pilipinas o maging sa kasaysayan ng mundo? Kasaysayang bayan naman. Ito naman ay tinutukoy sa kasaysayan ng bayan o bansa bilang kabuuang Pilipino o kaya na may kasaysayang bayan bilang kabahagi ng kabuuang Pilipino. Halimbawa, di ba ang Marikina ay nakilala sa sapatos dahil ito ay naging tahanan doon ng maraming mga magasapatos at mga maraming mga pabrika na unti-unting nawala nang pumasok ang China. So, ito po ay mahalagang bahagi ng ating kasaysayan dahil dito makikita natin yung pakinaginampanan ng isang bayan sa kabuuan ng ating bansa. Sa makatwid, maaari ipaloob dito ang kasaysayang pambansa bilang kabuuang Pilipino at kasaysayang etniko at kasaysayang lokal o pampuok bilang kabahagi ng kabuuang Pilipino. Naunawaan. So, magkakaugnay po sila. Ngayon, dunako na po tayo sa A ng abakada. Ang A ay tumutukoy sa aklatay at arsibo na ngayon ay nagiging controversial. Hindi po tayo nakakapasok sa mga aklatan dahil sa pandemic pa rin. Hindi ko lang po alam sa ibang mga aklatan pero sa Universidad ng Pilipinas, salamat po sa ating aklatan po. Hindi ko alam kung may mga estudyante na pinapayagan pero kami pinapayagan naman namin may mga donasyon aklat na i-dispose na. So, ito po ay naging kontrobersya po ito ngayon sa panahon ngayon sapagkat pinatatanggal ang mga silik-silog mga aklat. At ito po sa aklatan, makakudin po tayo ng mga magagamit natin sa paggawa natin ng kasaysayang pampuok. Ano na po. Sa letter B naman, ito po ay batis. Ito yung tubig na masarap ng paglanguyan o paglabahan, di ba? Sa mga pelikula, di ba, may naglalaba. Tapos, biglang darating yung rapist, yan. Kaya, may nagbabarilan, di ba? Kaya, makikita po natin yung mga isda, no? Mayroon pa naman siguro mga ganyan ngayon. So, dito po sa batis, meron po tayong dalawang kategorya. Ito yung nakasulat sa hindi nakasulat. Tapos, dito din po papasok yung tinatawag natin na primary, secondary, at tertiary. So, dito po sa primary, ito po yung mga katulad po nito, ang aklat po nito Pipeta na ating nabasa na. So, secondary naman po, ibig sabihin yung ikta nito ay tuloy lamang sa mga primary practice. Nagsaliksik lamang sa kanya talaga siya nakaranas ng ipinakwento niya o sinasalaysay niya sa kasaysayan. At yung tertiary naman, ito naman po yung pangatlong level na kumuha siya doon sa secondary resources naman. So, ano po ba yung dalawa pang kategorya dito? Ito yung nakasulat sa hindi nakasulat. Sa nakasulat po, pumapaloob po dito yung mga dokumento, kontrata, kunita, liham, palaarawan, kalendaryo, mapa, libro, journal, magazine, at kata. Sa nakasulat, napakahalaga po nito. Bagamat noon, ang mga
unang Pilipino ay hindi masyadong nagsusulat maliban sa mga sulat na nakatala sa bato. Mahalaga ito. Halimbawa, talaarawan po ni Jose Rizal, di ba? Siya po ay isa sa mga nagsulat ng kanyang buhay. Meron po siyang natawag na journal, kaya marami po tayo napag-aaralan sa kanya. Kung ikukumpara po natin ito kay Bonifacio, hindi ko alam, wala pa ka nabasa na may journal si Bonifacio, pero si Rizal talaga ay may journal. Meron siyang mula pagkagising kung ano yung mga ginagawa niya hanggang sa pagtulog. Ngayon yung ating pinag-aaralan. Next time po, mapag-aaralan po natin yun. Sa mga hindi nakasulat naman, ano po ang mga ito? Ito po yung mga artifact, hypo, labi, pasalit ng panitikan at kasaysayan, sining at wika. So dito po, ayan, halimbawa ito. Nung nakita nila ito, nakita nila itong, ano po ang tawag dyan? Meron po ba nakakaalam? Tama. Yun nga po ay manunggul dyan. Na kung saan, ito po ay nakita ng sinaunang, ito po nakita ng mga Pilipino at nalaman nila na meron po tayong tradisyon ng paglilibing kung saan dito, kaya dalawa po ito, sinasama yung, yung alipin at bangka, di ba? Mahalaga yung ginagampanan ng bangka din sa kasaysayan dahil naniniwala tayo ng ating mga yumaong kaanak ay naglalakbay. At kaya kailangan mo ng kasama. Okay? Naunawaan po ba? So, dapat tumaan daw sa dalawang uri ng kritika yung mga batis. Una, dun sa panlabas, ito yung tumutukoy sa pagkilala kung tunay ba o hindi ang isang batis. Kailangan may takda ang pinanggalingan ng batis at mabatid ang mga impormasyon tungkol sa petsa ng paglikha. Kailan ba ito ginawa? Ano yung kapaligiran at may akda o may likha ng batis? Kung saan ba siya nagtapos? Sa pagkakatiwalaan po ba natin siya? Siyempre, mahalaga po yun. Kaya hindi pwedeng sabihin ng item is dead. Kailangan alamin natin kung siya po ba yung pagkakatiwalaan. Mahalagang matukoy kung ito ay kapanahon o hindi kapanahon. Yung gumagawa ba nito ay mismo talagang nakaranas? Panahon po ba niya yung kinakwento niya o hindi po? Kasabay o malayo sa mga pangyayari ang mga batis. Malaking gampanan din ang pag-alam tungkol sa kapaligiran at konteksto ng batis. Ano po ba yung sitwasyon ng sinusunod ito? Wala po bang nangyaring karahasan na habang sinusulat niya, nitukan siya para ang isulat mo, tinatakot siya, di ba? Ganun. Kaya naman, yung manunulat ba ay alagad ni Mayor, kaya magaganda ang sinabi tungkol kay Mayor. So mahalagang bagay po yun. Yun po yung mga factor na pwede po natin alamin. Panloob naman po, dito naman po natatakda ito sa Diyos na nilalaman ng papanaligat at tunay na batis upang tangkain mapalitaw ang tiyak at tunay na kahulugan nito. Kailangan maitakda at matiyak ang tunay na kahulugan ng mga batis ayon sa kapuukan o konteksto. So, susuriin po natin yung loob, kung ito po ba ay may kinalaman doon sa lugar na tinatalakay at yung kanyang context. Ano po ba? Bakit nga ba sinabi ito? Talagang parang hihimay-himayin natin kung bakit pagkain, di ba? Online. Yan. So, online naman po ay maaari po tayo makakuha ng mga iba't ibang website, open access source, library at ng University of Michigan, digital archive ng archive.org. Yan po iba pa natin pwedeng paghanguan ng ating mga datos. Maaari po ninyo rin basahin itong sinulat ni Xiao Cas Online Imbis ng Cyberspace sa pag-aaral para maliksik at pagtuturo ng kasaya ni Michael Charleston Shua. So, ang online din po sa panahon ngayon, wala pong mga aklatan. So, online po yung pwede natin pagkuhanan. So, nakakatapos na po tayo. Ulitin natin, ang A ay aklatan, B, batis, at K, ano ang K? Dalawa pa lang pala, ito po yung pangatlo. Ang pangatlo naman po ay ang K o Kakwentong Bayan. Kwentong bayan, ito po yung mga sinuunang salaysay, folktale, garay-garay, nanangan, sugsugid, sigidanon, siyot po po. Yan po yung mga tawag sa kwentong bayan. Mula sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. So, folklore sa English. Pwede po rin yung pagkahanguan ng kasaysayan. At ang huli po ay ang daan. So, sa mga daan na ito, may mga kwento rin po nakatago dyan. Halimbawa, ang mga daan ay dating may ginalaman sa katangian ng lugar, pero ngayon nababago. Diba nababago, pinapalitan ng mga pangalan ng mga may ginawa sa lipunan. So, maganda rin po natin suriin yun.
Yun lamang po muna ngayon ang abakada. Sunod po, magkakaroon po tayo ng pangalawang bahagi. Maraming salamat. Mabuhay.